Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Ilang kilalang personalidad at mga dating politiko naghain ng kanilang kandidatura ngayong huling araw ng filing ng Certificate of Candidacy. Humingi tayo ng update, may report si Luisa Erispe. Luisa? Naomi, ang mga kilalang personalidad nga ang naghain ng kanilang mga kandidatura ngayong araw sa huling araw ng COC filing at isa na dyan si KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy. Pero imbis na siya ang humarap ay kanyang abogado ang naghain ng kanyang COC. Ilang oras bago magsara ang Manila Hotel Tent City para sa COC filing, dumating ang abogado na si Attorney Mark Tolentino, bitbit ang COC ni KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy. Dito kinumpirma niya na tatakbo ang pastor sa pagkasenador sa ilalim ng Workers Peasant Party o WPP. Sa kanyang maikling talumpati matapos ihain ng COC ni Kibuloy, sinabi niya na ang mga plataporma nito ay ang religious freedom para sa mga Pilipino, pagprotekta sa mahihirap lalo na sa kalusugan, edukasyon at isa rin sa plataporma niya ay ang paglaban sa korupsyon. Ayon naman sa Commission on Elections, nakapaghain ng COC si Kibuloy kahit hindi ito personal na nagpunta sa Manila Hotel dahil may ibinigay naman itong special power of attorney sa kanyang abogado para maghain ng kanyang kandidatura. Sabi ng COMELEC, pwede ito dahil basean niya sa rules ng komisyon. Sa pag-atras lang ng COC, kinakailangan na personal na humarap ng isang kandidato o kakandidato. Matatandaan na si Pastor Apollo Kibuloy ay nasa kustodiya ngayon ng mga otoridad dahil sa patong-patong na kaso na kinakaharap niya sa korte. Samantala hinggil naman sa bulong-bulong na posible umanong kumandidato si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkasenador dahil nag-withdraw na umano ito ng kanyang COC sa pagka-mayor sa Davao City. Sabi ng COMELEC sa ngayon, wala pa silang impormasyon na nag-withdraw ang dating Pangulo sa kanyang inihaing kandidatura. Naomi, sa ngayon bukod dito kay KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy ay nasa likuran ko si dating Executive Secretary Vic Rodriguez na siyang naghain din ng kanyang kandidatura sa pagkasenador at siya naman ay tumatakbo na walang partido o siya ay independent. At ayon sa kanyang pagsasalita, ilan sa kanyang plataforma ay transparency, accountability at pati na rin ang paglaban sa droga. Naomi. Maraming salamat, Luisa Erispe. Samantala, porsigido ang Philippine Health Insurance Corporation na isulong ang digitalization sa kanilang sistema. Paliwanag ni PhilHealth President at Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma Jr., ito'y upang mapalawak ang paghahatid ng serbisyo. Kaugnay nito, nakikipagtulungan na ang PhilHealth sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Sa ngayon, nasa procurement phase na ang automation sa PhilHealth. Muling nakaranas ng panghaharas mula sa barko ng China ang mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa eksklusibong video na nakuha ng PTV, kita ang pagdikit at pambobomba ng water cannon ng barko ng China sa barko ng BIFAR. Nangyari ito 40 nautical miles mula sa Panatag Shoal o Scarborough Shoal. Magsasagawa sana ng resupply mission ang BRP Dato Cabaylo nang dikitan sila ng barko ng China. Una nang iginiit ng Philippine Navy na iligal ang anumang presensya ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Jay Lagang ng PTV Davao. Mayong adlaw, nisumeter na sa iyang Certificate of Candidacy aron nga magpapili sa 2025 midterm elections si incumbent Davao del Norte Governor Edwin Hubahib. Kung mudaog kini na ang ikatulo niining termino isip gobernador sa Davao del Norte. Samtang mudagan isip 1st District Representative sa probinsya si incumbent Vice Governor Di Carlo Uyuuy. Nag-file kini sa iyang COC niatong Oktubre 5 sa Provincial COMELEC Office sa Tagum City. Samtang gipaagi sa representante ang pag-file ni 1st District Representative Pantaleon Alvarez sa iyang COC aron nga mudagan pagka vice-gobernador sa probinsya. At bangan ini ang anak ni incumbent Governor Edwin Hubahib nga si Clarice Hubahib kinsa nag-file na sa iyang COC niatong Oktubre 4 ning tuiga. Ug niadtong Oktubre 7 nag-file na sab og COC aron nga mudagan isip representante sa 2nd District sa Davao del Norte si JM Lagdameo kinsa igsuon ni Special Assistant to the President Consap Anton Lagdameo. Na-rescue sa kadalanan sa Turil, Davao City ang mga badyaw nga nagasuroy og nagapangayo og limos
Kiniatol sa operasyon sa kapulisan sa pagpanguna sa usa ka non-government organization nga street educators from the Paginhawaan Drop-in Center niadtong Oktubre 2 ning tuiga. Among lakang gihimo sab human nga nagtrending ang post sa social media nga dunay namisikal nga badyaw ngadto sa usa ka tricycle driver ug pasahero. Ana sa 8 ka mga hamtong ug 5 ka minor de edad nga mga badyaw ang naluwas o gi-turn over sa temporary shelter. Nagpaymangno sa bang kapulisan nga dili hatagan og limos ang mga samang individual subay na sab sa anti-mendicancy law. Ug mao kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at ilike kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.